Pwede mo nang bagalan ang takbo natin, sabi ni Lynn. Hindi maalis ang kaba niya sa bilis ng pagpapatakbo ni MP. Hindi na siya magtataka kapag may highway patrol na humuli sa kanila dahil sa overspeeding. Nasa X-Lex nga sila sakay ng kotse ng binata. Nag-request ito sa kanya na i-date niya sa Tagaytay. Kaya madilim-dilim pa ay dumana ang binata sa bahay nila. Sinibak na nito sa tungkulin ang driver or bodyguard na si Jim. Malaki ang hinala nila na si Jim ang nagpadala sa press and pictures na natutulog na magkayakap. Napagkasunduan nila na huwag na magkomento sa press ng anuman tungkol sa kanila. Ahaya na lang nila na mamatay ang issue. Ngunit dahil sa pananahimik nila sa issue, kaya mas naging mainit sila sa paparazzi. Kaya kanina may sumunod na naman sa kanila. Wala nang sumusunod. Wala nga sumunod, pero may kaagapay naman tayo, sabi ni MP na sumalyap sa kanan. Ha? Sinundan ni Merlin ang tingin na tinitingnan nito. Isang black SUV ang nakita niyang kaagapay nila. Mabilis din ang takbo niyon. Sigurado kan tayo ang sinusundan niyan? Oo. Hindi na nakaimik si Lynn. Napakabilis talaga ng takbo nila hanggang sa maiwan na ang pagpipilit na umagapay sa SUV. Tahimik siya nagpapasalamat nang lumabas sila ng SLEX at hindi na nila iyon nakita. Malayo-layo na rin ang nalakbay nila na makita na nila ang black SUV. Na makahanap ng tiyempo ay binagala ni MP ang takbo at iniliko ang sasakyan nila sa isang turn-off. Pinabilis na naman ito ang kanilang takbo kahit hindi na niya makita ang SUV. Sa muling pagliko nila ay may grupo ng mga kambing na tumatawid sa kalsada sa unahan. Napasigaw siya. Watch out! Nakabigla ng binata ang tablizer sa kaliwa. Ngunit, hindi agad nito na kontrol ang sasakyan. Nag-nose dive yon sa tag-uling na puno ng tubig bago bumura sa putikan. Sa likod! Sabi ni MP. Nagkumahog si Lee na tanggalin ang seatbelt para makalipat sa likod kahit yanig pa rin siya sa pagkabigla. Kasunod niya si MP. Tinulungan siya nitong makalabas sa likurang pinto. Pumasok na ang tubig sa harap. Ayos lang po ba kayo? Sabi sa kanila nang lumapit na isang lampas 30 ng lalaki na may pasa na lubid sa balikat. Si MP ang sumagot. Opo, salamat. Kuya, ano lugar na po ba ito? Sakop na ito ng silang. Saan po ba rito may towing service? Tinulungan sila ng lalaki na maipato ang nahulog na sasakyan. Ang lalaki rin na nagturo sa kanila kung saan doon ang pinakamalapit na hotel. Bakit ka napapangiti dyan? Si Tanilin kay MP. Naroon na sila sa inn. Ayon sa lalaki na pagtanungan nila, malayo raw doon ng hotel. Kaya sa isang ina kilala sa lugar na yon bilang Lolo Panchos sila tumuloy. Napasukan na nga ng tubig ng makina ng kotse mo pero parang natutuwa ka pa. Sino naman ang hindi matutuwa? Isang ordinaryong hotel ang ini-expect kung natutuluyan natin sa lugar na ito. Pero nakita mo naman ang ibinigay sa atin na tadhana. Tadhana ka dyan. Kunwa ay pahirap na sabi ni Lynn. Hindi lang kasi siya komportable na mula kaninang magtungo sila roon ay pirmi na lang silang mapagkamalang honeymooners. At dinala pa talaga sila ng matandang innkeeper na si Lolo Pancho sa napakagandang honeymooners unit ng inn. May sariling lanay iyon at malawak na flower garden, puno ng makukulay at nagagandahang bulaklak. May maliit na picnic table sa gitna ng lanay na gawa sa masinsin na pulidong woodwork. Bukod doon, hinainan sila ng matanda ng merenda na pawang masasarap at authentic na kakainin ng silang. Hinawakan ni MP ang kamay ni Lynn. Kahit na laging parang may kilabot sa dulot, ang paghawak at pag-akbay sa kanya ng binata ay napapanatag siya ng simpleng kilos nito. Nasasanay na siya at natitiyak niyang hahanap-hanapin niya ang mga ganoong pagkakataon. Wala siyang mairereklamo sa monotony ng kanyang dating buhay. Ngunit ngayon lang niya napapagtanto na may malaki palang kulang sa kanya. Tapos na tayo sa first date, na introduction part ng courtship, ang sabi ni MP. Nakaupo silang magkaharap sa picnic table. Hawak pa rin ito ang kanyang kamay. I hope dito naman mangyari ang getting to know your part. Clueless na nakatingin sa binata si Lynn. At wala ka pang ginagawa, sabi nitong kumindat pa. Kailangan pa ba ng ganyan?
Nililigawan mo ko, hindi ba? Napahagod si Lynn sa batok. Oo, kasi yun ang requirement mo para pumayag ka magpakasal sa akin, hindi ba? So, court me. Binitawan nito ang kamay niya at humalikip-kip habang nakapamilimay ang ismag ng ngiti. Muli, hinagot niya ang batok. Hindi ako marunong. Pero may ideya ka kung paano gawin, hindi ba? May mga manliligaw ka, paano bang ginagawa nilang panliligaw sa'yo? Bumuntong hininga siya. Ano ang susunod na getting to know your part? Ngumisi ito. Inalis ang mga kamay sa pagkakahalukip-kip at muling hinawakan ang kanyang kamay. The feeling and touching part. Nag-ihinit ang mga mukha ni Lynn. Kinausap ako ni Oliver pagkatapos maglabasan ng pictures natin sa mga tabloid. Nakahinga siya sa pag-iiba ni Emperor ng topic. Kahit nililigawan niya ito, bagay na lagi niyang nakakalimutan at sa halip, ang pakaramdam niya ay siya ang niligawan nito. Hindi pa rin siya komportableng pag-usapan ng tungkol doon. Anong sinabi niya sa'yo? Kung hindi raw ako magiging seryoso sa'yo, ipaubaya na lang daw kita sa kanya. Mukha talagang tinamaan sa'yo ang isang yun. Hindi mo ba siya talaga mapag-aaralang gustuhin din? Nasaktan si Lynn sa tanong ni MP. Sa tono nito, parang sinasabing huwag na lang ito ang kanyang ligawan at si Oliver na lang ang kanyang pagbalingan. Tumayo siya sabay hila ng kamay niyang hawak nito. Walang paalam na pumasok siya sa silid at padabog na naupo na silid ng kama. Sinundan naman siya kaagad ng binata. Tinabihan at muling hinawakan ang kanyang kamay na nagpumiglas siya ay hindi nito binitawan. Sorry na, ito naman hindi na mabiro. Indirapan niya ito. You already know how much I hated these guts. Tapos tatanungin mo pa ako kung hindi ko siya mapag-aaralang magustuhan? Kumanot sa ulo ang binata. Saan ka man nakakita ng maliligaw sa halit na magpa-impress na liligawan pinagagalitan pa. Anitong mas may sariling kinakausap kaysa sa kanya. Inirapan uli ito ni Lynn. You know, inakbayan siya ni MP at inapit. Dinampan nito ng manggagang nahalik ang kanyang sentido at kahit napasama nito ng kanyang loob, hindi siya umiwas sa pag-aalo nito. This is the part of courtship that I love most, bulong nito. The kiss and the makeup part. Bumaba ang halik nito sa kanyang noo. Nagasahan bigla ang mga balahibo niya sa katawan. Napalunok siya nang dumako ang halik sa tungki ng kanyang ilong. Hindi niya maintindihan kung ano ang pakiramdam na sumanib sa kanyang katawan ng mga sandaling yun. Para napakainit ang paligid kahit malayang pumapasok ang hangin sa mga bukas na bintana. At napakainit din ang palad ni MP na nagkukulong sa kanyang kamay. Mainit din maging ang singaw ng katawan nito. Dumaos-dos sa mga labi nito patunga sa upper lip niya. Ngunit bago pa lumapat doon ang bibig nito, ay nakarinig sila na magkakasunod na katok sa pinto. Parang nahuli na, pang-uumit na napakasulot sila sabay layo sa isa't isa. Nagiinit ang mukha ni Lynn at hindi makatingin kay MP. Ako na ang titingin, sabi ng binata na tumayo na. Naipaypay niya ang kamay sa sarili nang wala na ang binata. Napakislot si Lynn nang maramdamang hinawakan ni MP ang kanyang paa. 8:00 na ng gabi. Katatapos lang nilang maghapunan. Dinala siya ng binata sa gitna ng maliit na clearing sa flower garden matapos itong maglatag ng picnic linen sa damuhan. Hindi pa kabilugan ng buwan, pero malinaw na nakikita ang paligid sa liwanag na isinabay niyon. Bukod sa makapal na kumot, ay may dala ring isang malaking una ng binata. Mag-stargazing daw sila. Anong ginagawa mo? Lalagyan ko lang ng insect repellent. Ayokong galisin ang makinis sa balat mo kapag pinalak yan ng mga lamok. Ginuskusan nga nito ng insect repellent ang lotion ang paa nito. Kahit medyo nakikiliti nagpaubaya si Lynn. Alam niyang protective na noon si MP. Masagit pa pala ngayon magsilakin na sila at nasa tamang edad na siya. Siya ang supposedly ay nanliligaw pero ito ang nagbibigay ng malaking effort sa courtship na gusto nitong mangyari sa kanila. Alam mo, maalaga ka talaga. Ngumisi si MP, tumanghod sa kanya na parang may hinihintay pa. Ano pa? Sabihin mo na at tatawang kinurot niya ito sa tagiliran. Fishing for compliments ang mama.
Ang taginting ng tawa nito ay nakikipagpaligsahan sa taginting ng huni ng mga kuliglig. Pinahiga siya nito sa unan at inilatag ang kumot sa kanyang katawan bago itong nahiga. Nakisalo sa unan at nakisubsob sa kumot. Sa itaas, panay ang kindat ng libu-libong bituin sa kanila. Tila nanunukso ang mga yon. Napaka-conducive ng lugar at panahon para ma-inlove. At na-inlove na nga si Lynn sa magandang scenery, sa hindi pa bilog na buwan, sa mabangong samyo ng malamig na hangin, at sa lalaking kung umasta ay gaya sa isang perfectong boyfriend. Ginagap niya ang kamay ng binata at dinala sa kanyang pisngi. Naibigan niya ang init na nagbumula roon. Hindi tayo pwedeng matulog sa iisang kama. Walang ano-ano, sabi niya. Hindi naman tayo mag-asawa. Tumawa ang binata. Kung mangangako na hindi mo sasamantalahan ang puri ko, papayag ako na magkasama tayong tutulog sa isang kama. Kinurot niya ito ng pinos sa giliran at ikinaigtad ito. Ikaw pa talagang takot mo samantala ang puri, ha? Aba, syempre. Hindi naman ako lalaking kalad ka rin. Sabi nitong makikita sa liwanag ng buwan ang pilyong kisrap ng mga mata. Nilapat nito ang ulo at dinampayan ng halik ang tungki ng kanyang ilong. Inalis nito ang magkahugpong nilang mga kamay sa pisngi niya at dinala iyon sa dibdib. Mutong hininga si Lynn. Masarap mangarap tuwing kasama niya si Epi. Malambing ang binata. She was getting used to it. Hahanap-hanapin niya yon kapag naghiwalay na sila. Siguradong masasaktan siya. Sakit ng loob na ayaw niyang isipin kung gaano kalala. Pero mas mabuti nang masaktan kaysa ang binata naman ang makulong sa relasyong ipinakausap lang niya. O pinipilit. Pareho lang yon sa palagay niya. Hindi niya makakayanang tingnan na nagdurusa si MP gayong tumulong na nga lamang ito sa kanya. Kaya mo bang manatiling kasal sa akin sa loob ng 1 taon? Okay na siguro ang ganoon katagal bago tayo maghiwalay. Alam kong malaki ang hinihingi kong ito sa'yo, pero hindi ito mababayaran ng pera. Pero humihingi talaga ako ng favor mo. Tulong mo na lang sa isang kaibigan na naiipit sa kakaibang sitwasyon. Tama ka, sagot nito. Naglahon ang ngiti sa mga mata. Hindi nga mababayaran ng pera ang gagawin ko para sa'yo. Kaya nga hindi ako papayag na makipaghiwalay sa'yo once makasal na tayo. Itinaboy ni Lynn ang inisyal na tuwa ng pagkarinig sa pahayag ni MP. Kailangan niyang pumaibabaw sa kanyang damdamin. Sa pagmamahal na bawat oras ay nagsisimula ng lumala. Kailangan niyang maging rasyonal. Isipin ang pareho nilang kapakanan. Hindi pwede, Bakit hindi pwede? Kunot noong protesta nito. Humigpit ang hawak sa kamay niya. Dahil paano kapag dumating na yung girl na mamahalin mo pala talaga? Tapos, hindi kita pinakawalan. Masakit yun sa parte mo, hindi ba? Hindi ka na magiging maligaya kung mananatili ka lang nakakulong sa kasal natin. Then gawin mo lahat ng paraan para hindi ko siya mahalin. Umawang ang mga labi ni Lynn at napatingin sa binata. Ano ka ba? Paano nga kung siya ang destiny mo? Paano kung siya talaga ang mamahalin mo? Lynn, I don't believe in destiny. Nahatak niya ang palad mula sa kamay ni MP at napabangon pa. Oy, grabe ka. Para mo na rin sinabi na walang Diyos. Naniniwala nga ako may Diyos kaya hindi ako naniniwala sa destiny. Hinatak nito ang kamay niya at muli siyang napahiga. Binigyan tayo ni God ng free will, ng kakayahan na magdesisyon para sa mga buhay natin. Gaya na lang na ginagawa mo ngayon. Nag-decide ka na piliin ako kaysa kay Oliver dahil alam mong mas cute ako sa kanya. Aray! Napaigtad ito ng kuritin niya sa tagiliran. Puro ka namang kalokohan. Tawa ito ng tawa, pero kapag kuwan, ay tumigil din ito. But seriously, it's true. Nagdesisyon ka. Ikaw hindi ang ibang tao, hindi yung destiny. Hindi destiny ang dahilan ng pagde-decide mo. Din ako naibigay sa'yo ang kondisyon ko. Sarili kong pagpili yon. It was only me exercising my own free will. Kaya paano kung mamahalin ang isang babaeng makikilala ko pa lang kung may nauna na akong pinili na mahalin, hindi ba? Paano pa mapupunta sa iba ang puso kong magdesisyon na akong ibigay ito sa taong una kong piniling mahalin? Hindi ka agad nakaimik si Lynn habang ninanamnam ng isip ang mga sinabi ni MP. May mga punto nga ito, pero hindi pa rin niya isasantabi ang paniniwala sa destiny. Mamahalin mo ba ako, M? Tanong niya maya-maya. Ikaw, Lynn, mamahalin mo ba ako? Ano ka ba? Ngayon pa lang mahal na kita.
ang nasa isip niya. I ask you first, ang sabi ko naman. Why not? Nagbubunga nga raw ng pagmamahal ang pagbibigay ng pagmamahal. At sa tindi ng effort na ibibigay mo para ligawan ako is inevitable. Umaray na naman ito na sikuhin niya sa tagiliran. Ayan ka na naman eh. Alam mo naman ngayon ko lang ginawa to. Tapos, pipintas-pintasan mo ang efforts ko. Tumagilid ito at dinutdot ang tungki ng ilong niya. You're more than lovable, Lynn. Walang hindi magmamahal sa'yo. Yung pagiging mataray mo, minsan, yung pagkurot-kurot mo at pagbira sa tagiliran ko, yung pagbibigay mo ng tiwala sa akin sa pagsama sa Star City at maging dito, they're all endearing to me. And they're all add up. At bago pa niya mahulaan kung ano ang gagawin ng binata, ay nahalikan na nito ang sulok ng bibig niya. Saglit lang yon, isang mabagal na dampi. Pero naglikot agad ang puso ni Lynn. Gumapang kaagad sa kanyang buong katawan ang kilabot na naghahatid ng luwalhati sa kanyang dibdib. Ang halik na muntik niyang mangyari kanina na naudlot lang ng katok ni Lola Pancho ay ngayon lang natupad. At hindi na pagpasyahan ni Lynn kung manghihinayang siya o matutuwa na nagkasya lang si MP sa sandaling halik. Masarap sa pakiramdam ang mainit na unan sa malamig na gabi. Hinapit iyon ni Lynn. Ngunit bigla siya napadilat nang marinig na tumutunog yun. Hindi pala una ng yakap niya kundi ang katawan ni MP. Nakadikit ang kanyang tainga sa dibdib nito at dinig na dinig ang matatag na tibok niyon. Napapangiwisa na kumalas siya rito. Siya pala ang naglagay ng malaking unan sa pagitan niya bago sila natulog kagabi. Ngayon ay wala na roon ang unan. Nasa paanan na niya. Katawan na ni MP ang kanyang yakap. Pero ang sarap pala ng feeling na gumising ng may kayakap, sabi niya sa isip niya. Pipihit sana siya patalikod sa natutulog na binata, ngunit napigil siya nang hapitin nito ang kanyang katawan. Well, who would want to get out of your warm embrace? Sabi na naman niya sa kanyang isipan. Napapangitip pinagmasdan na lang ni Lynn ang gwapong binata na halos isang dangkal lang ang pagitan ng mukha sa kanya. Himbing pa rin ito. Walang ipinagkaiba si MP, gisingin man o tulog. He was so relaxed. Ito ang antidote na sa kanyang kasungitan at pag-aalala. Panatag siya kapag kasama ang binata. Lagi itong may handang solusyon sa lahat ng kanyang problema. Naakit siyang dampian ng halik ang tungki ng ilong nito. Ang kaso ay hindi siya nakontento roon. In her eyes, his lips were red and shiny like apples. Para siyang si Eve na naakit kagati ng red fruit doon sa Garden of Eden. Maingat at napakarahan din ang pian niya ng halik ang mga labi ng binata. Ngunit biglang dumilat si MP, hustong iaangat pa lang ni Lynn ang bibig. Automatikong kumislap ang ngiti sa pilyong mga mata nito. Pinagpapraktisan mo lang ba ako o balak mo nang kunin ang puri ko? Nag-init ng husto ang mukha ni Lynn. Siguradong siya ang pulang-pula sa kanyang mukha kahit hindi yun nakikita. Pagtakas ang una niyang naisip. Ngunit nahulaan yata ng kumag ang balak niya. Mabilis yan itong naikulong sa mga bisig. Pinakatitigan nito ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay mabilis na tinutunaw ng titig na iyon ang kanyang puso. Ang mga inhibisyon, ang pagkahiya at pag-aatubili. She so pure tenderness in the depths of his eyes. At nang unti-unti nitong ilapit ang bibig sa kanya, buong puso niyang tinanggap ang halik nito. Naluluha si Lynn dahil kung paanong napakabilis na umalagwa ng kanyang puso sa luwalhating dala ng masarap na halik ni MP, ay ganoon din naman kabilis lumatag sa kaisipan niya na ginagawa lamang iyon ng binata dahil siya ang unang nag-i-initiate ng unang halik. Hindi yun kusa, at bago pa nito mapalalim ang halik ay kumuwala na siya sa yakap nito. After everything was said and done, her heart still yearned for someone who would love her for no other reason than loving her. A love that was not premeditated. Something was not planned. Babangon sana si Lynn sa kama nang bigla siyang umangat. Ay! Binuhat pala siya ni MP. Ibaba mo ko! Later, but first, I want to show you something. Lumabas ito sa lanay at tumuloy sa picnic table. Doon siya nito inupo bago tabihan at akbayan. Hindi na nakaimik si Lynn nang makita ang napakagandang phenomenon sa silangan. Lahat ng magagandang shades ng orange at peach at yellow
ay unti-unting kumakalat sa sinisikat ng araw. Nagsisikip ang kanyang dibdib sa pagkakamangha. Ngayon lang niya na-realize na napakatagal na panahon na pala mula nang huli niyang napanood ang pagsikat at paglubog ng araw. Tumingin siya kay MP. Makikita sa mukha nito ang refleksyon ng bukang liwayway. May kung anong pwersang lumukob sa kanya ng mga sandaling iyon. Pwersang naglagay sa kanyang puso at isipan ng katiyakan na kung mayroon mang tao na gugustuhin niyang makasama sa bawat pagbubukang liwayway at bawat paglubok ng araw ay si MP yun. You know what? Sabi ng binata sabay kabig sa balikat niya. If you have the ring with you, I am now ready to wear it. Napigil muna ni Lynn ang hininga bago napangiti. Ngiti na palawak ng palawak. She had won his heart. She could see it in his eyes that their hearts were now beating as one. Hindi na niya kayang itago ang nararamdaman para sa lalaking ito. Alam ni Lynn na habang nakatingin siya ngayon sa mga mata ni MP ay nababasa nito ito na umuokupa ng teritoryo sa kanyang puso. I love you. And I love you, Lynn. Simpleng tigon nito bago kintanan ng napakatamis na halik ang kanyang mga labi. Hihintayin kita sa KD building when you get out of the office. We're going somewhere, love. May kasama pang kumikindat na smiley ng message ni MP. Huling gabi na ng crazy shots bago tumulak ang mga ito patungong Australia. Nasabi na kay Lynn ng binata na ang unang schedule ng banda patungo sa roon ay nakansela dahil sa ilang mga aberya sa pamumunuan ng Australian producer. Kaya 2 buwan pa lang ang lumipas bago Lynn naayos ang schedule ng Australian tour ng banda. Nag-reply si Lynn sa mensahe, I'll be there as soon as I can. Nag-message uli si MP. Nasaan ang love? Napangiti si Lynn. Eto, binabasa niya ang message na to. I love you, love. I'll wait for you, love. I love you more. Ma'am, ito na po yung for signature. Pukaw kay Merlin ng sekretaryan si Julie. Kinuha niya ang folder. Ma'am, pansin ko lang. Itong mga huling araw, lagi kang masaya. In love ka? Nitaan lang ni Lynn si Julie. A smile means yes. Kanino po ba? Kay Sir Oliver? Kumatok si Lynn sa ibabaw ng desk niya. Hindi no. Tumawa si Julie. Kanino nga ma'am? Saka ko na sasabihin sa'yo, huwag kang mag-alala, malalaman mo rin. Invited ka sa kasal ko. Impit na tumili ang babae at kilig na kilig. Naisip tuloy ni Merlin kung si Julie nga ay kinikilig ng todo na malamang may boyfriend na siya, how much more ang sarili niya mismo. Hindi lang siya araw-araw na kinikilig kundi mayat maya pa sa mga message at tawag ni MP at sa mga surprise night visit ito sa kanila. Alam na ng kanyang mga magulang na sila ni MP. Masayang masaya ang kanyang ama nang magsabi sila rito. Bago mag-alas 6 ay nagligpit na si Lynn sa kanyang mesa. Ngunit bago pa man niya ma-message si MP na paalis na siya ng opisina, ay bumukas ang pinto ng kanyang private office at lumitaw si Oliver. May emergency meeting ang board office in 5 minutes. We need you there. Sabi nito bago bumiran talikod. 5 minutes? Napapailing na reklamo ni Merlin kay Julie nang makalabas na si Oliver. At bakit ngayon lang ako na-inform na may emergency meeting kung kailan may lakad ako? Inilahad lang ni Julie ang mga kamay. Mabilis siya nag-message kay MP. Something came up, love. I might be late. Halos kumpleto na ang board members pati na ang ilang executives at mga abogado nang pumasok si Lynn sa conference room ng MVS Corporation. Pati ang abogado ng kanyang daddy ay naroon. May pakiramdam siya na sinadya ni Oliver na siya ang huling abisuhan tungkol sa emergency meeting. She could feel the tension at the pit of the stomach. Parang may mali. Nasagot ang pagtataka ni Lynn na magsalita ang ama ni Oliver na si Tito Romulo. Gaya ng kanyang kinatatakutan. Nabili na nito ang controlling shares ng MVSC mula sa kanyang ama. At dahil doon ay hindi maiiwasan magkakaroon ng pagbabago sa pamumunuan ng kumpanya. Lumong-lumo siya. Alam niya ang posibilidad ng takeover. Pero hindi niya inaasahan na sa iba pa niya malalaman ang tungkol doon. Bakit hindi sinabi sa kanya ng daddy niya na ipagbili na nito ang controlling shares na dati ay ito ang may hawak? Maasa pa naman siya na si Tito Romeo ang bibili ng controlling shares ng MVSC at hindi ang kapatid nito. Kung may maliit man siyang pinagpapasalamat sa nangyari, ayun ay ang kaalaman na si Tito Romulo at hindi si Oliver ang tatayong presidente ng MVSV. Mabibigat ang mga hakbang na bumaba ng gusali si Lynn. Ngunit ang nasa basement parking niya siya ay ayaw umandar ang kanyang kotse. Ilang ulit siyang sumubok, pero ayaw talaga.
Umaba siya para kalikutin ang makinang hindi naman niya gaanong kabisado. Pero bigo talaga ng mapaandar ng sasakyan. Pagmamalasin ka nga naman, oo. Inis na sinara na lang niya ang hood. Is something wrong with your car? Napapitlag si Lynn. Sa lahat naman ng tao, si Oliver na kinayamutan ang lumapit sa kanya. Oo ayaw mag-start. Would you mind if I check? Kinumpas lang niya ang kamay. Itaas ito ang hood at tinignan ang makina. Ngunit ayaw talagang umandar ng kotse. Doon ka na lang sumakay sa kotse ko, ihatid na kita sa inyo. Pinakaramdaman ni Lynn ang sarili. Mukha namang sincero ang pag-aalok ng tulong ng lalaki at wala ngayon ang dating ekspresyon ng kahambugan sa mukha nito. Salamat pero hindi pa ako uuwi. Magpapababa na lang siguro ako sa lugar na may masasakyan taxi. Bakit ka pa sasakay ng taxi kung pwede naman kitang idan sa pupuntahan mo? Just give me directions, okay? Tahimik na umusal ng pasasalamat si Lynn. Ano kaya ang nakain ni Oliver at umaaktong good Samaritan ngayon? Nabanggit nga pala ni Em na nahulog daw sa drainage ang kotse niya at nabasa ng makina. Sabi ni Oliver na sakay na sila ng kotse. Kumusta naman? Nakuha na ba niya sa kasa? Oo, the other day lang. Naalala ni Merlin na inutusan pa ni King Dave ang driver nitong sunduin sila sa silang para makauwi sila ni Em. Congratulations nga pala, kayo na pala ng pinsan ko. Napatingin siya kay Oliver. Medyo natutuwa siya nang walang bitterness sa mukha ng tinig nito. Kanino mo nalaman? Kay Em mismo. Saka alam na rin ni Papa. Tinutokso pa nga niya ako na nasulot ka raw ng pinsan ko sa akin. Gusto mo talaga si Em, di ba? Tumango si Lynn. I'm sorry, Oliver. Don't be, at least hindi rin naman iba sa akin ang naging boyfriend mo. Ngumiti pa ito. Ganun talaga ang buhay. You win some, you lose some. Magaan na naging kwentuhan nila. Kaya lang ay napakabigat ng daloy ng trapiko patungo sa KD building. May isang oras sila sa daan bago tumapad sa kotse ni Oliver sa gusali. Sigurado ka bang dito kayo magkikita ni Em? Parang wala ng tao. Sarado na lang ang ilaw sa loob, oh. Sinubukan ni Lynn na tawagan si Em. Ngunit busy ang linya. Bumaba siya ng kotse at nagtanong sa gwardiya ng gusali. Kinumpirma nito na wala na raw tao roon. May kalahating oras na raw na nakaalis si Em. Nanlulumong bumalik na lang siya sa kotse ni Oliver. Nakaalis na nga raw si Em. Mabuti pa, ihatid na lang kita sa inyo. Total, doon din naman ang way ko eh. Salamat, pasensya ka na. Pati tuloy ikaw naabala ng ganito katagal. Ngunit gaano sila katagal sa pagtungo roon, higit pang bumigat ang trapiko pagbalik nila. Kung saan-saan nag-alternate route, idiraan ni Oliver ang kotse para lang makaalis sila sa heavy traffic. Nakakaramdam na ng gutom si Lynn. Natitiyak na yung ganoon din si Oliver. Hindi nga nagtagal, nagsabi ito na kung maaari ay dumaan muna sila sa isang restaurant na madadaanan nila. Gutom na talaga ako. I'm sure gutom ka na rin. Isang may kalakihang restaurant ang hinintuan nila. Ngunit pagpasok mula doon ay puno ang kainan. Mukhang lalo tayong gugutumin dito, sabi ni Oliver. Maghanap na lang tayo kahit fast food para makakain tayo kaagad. Okay. Pagbalik nila sa parking area ay nakita ni Lynn si Em. Natutuwang itinaas niya ang isang kamay para kunin ang pansin ng binata. Ngunit kaagad din niyang ibinaba ang kamay nang makitang hindi ito nag-iisa. Akbay nito ang isang babae na kung hindi siya nagkakamali ay ang ex nitong si Beth. Daig pa niya ang tinarakan ng matalas na patalim sa dibdib. Ngunit higit sa sakit ay matinding galit sa kanyang nararamdaman. Nangyari na yun noon. Ang pagkakaiba lang ay si Beth na ang kalagayan niya ngayon. Some kind. There must be some kind of explanation, Lynn, sabi ni Oliver habang kumakain sila. O mas tama siguro sabihin na ito lang ang kumakain dahil hindi na magawang sundan ni Lynn ang unang subo sa ginawa niya. Sa isang fast food restaurant sila napunta pagkagaling nila sa unang restaurant na pinuntahan nila. As to why M was with his ex. Ano pa bang paliwanag ang kailangan kung malinaw na mas pinili ni M na makasama ang ex nito kaysa iniwan siya? Hanggang ngayon ay nanginginig pa ang kanyang kalamnan. Nagpakita lang siya kanina kay M. Tiniyak lang niya na hindi siya nakita nito bago niya tinalikuran. Ganun pala ang pakiramdam ng makitang pinagtak sila ng harapan. Parang gusto niyang magwala at manakit ng tao. Napakabigat ng kanyang dibdib at masama ang loob. At hindi man lang nagkusa si Emp na lapitan siya o tawagin, kausapin.
Nakatingin lang ito sa kanya habang nananatiling nakaakbay sa ex nitong si Beth. Para nitong ipinamukha sa kanya kung sino ang mas matimbang sa puso nito. At napakasakit niyon para sa kanya. Kung sa bagay, hindi na dapat pang magtaka si Lynn. Bakit nga ba siya pipiliin ni Emp sa babaeng bukod na niligawan nito ay totoong minahal pa? Sino ba siya kumpara kay Beth? Siya lang naman ang babaeng ipinilit ang sarili nito. Siya ang nakiusap na pakasalan ni Emp. Na marahil, hindi talaga nito kayang gawin kaya minabuting bigyan siya ng kondisyon para hindi muna mangyari na mapilitan itong pakasal siya. Siya namang si Gaga, sinunod ang kondisyon na ligawan ito. At ang pinakamasakit, natutunan niyang mahalin si M. She had fallen for him so fast and so hard. I guess, you two should talk first. Mas mabuting pag-usapan niyo before you come to any conclusion. Tamulang si Lynn sa mungkahi ni Oliver. Nagpapasalamat siya at hindi nag-asal kontrabida ngayon ang kaharap. Yeah, mag-uusap kami. Pagkagaling nila sa concert tour sa Australia. Dahil kung ngayon kami mag-uusap, baka masampal ko lang siya. Bumibi si Oliver. Tapang ka pala talaga. Mabuti na lang, binasted mo ang paniligaw ko sa'yo nun. Pagak na tumawa si Lynn. Matabang talaga ako, mataray. Naging mabait lang ako hindi na ito doon sinasabi. Naiiyak siya. Nagsisikip ang kanyang dibdib sa labo-labong emosyon. Gusto ng isip niya na mag-deny. Baka nagkataon lang na nagkita sa lugar na yun sina Emp at si Beth. Baka nawala lang ng pagkakataong magpaliwanag si Emp sa kanya. Pero nakaramdaman siya ng galit at matinding panibugho ang kanyang puso. Naunuwanan niya ang kanyang ina na makipag-divorce ito sa dani niya kahit mahal pa rin ito ang kanyang ama. Napakasakit pala talaga pagtaksila ng isang minamahal. I hope na hindi makadagdag sa nararamdaman mo ngayon ang announcement ng takeover ng kumpanya. Alam kong ayaw mo mangyari yun, but given the circumstances, inevitable. Tanggap ko naman yun. Sagot niyang walang kasigla-sigla. Nakakalungkot man, pero tama ka. It was bound to happen. Naging pabayaan kanyang ama, nagkaroon ito ng maling desisyon sa kumpanya at iyon ang consequence. You should try to eat lean, sabi ni Oliver maya-maya. Tabi mo muna sa isip mo tungkol kay Emp at Beth. Ngunit hanggang sa matapos kumain si Oliver ay hindi na magawa ni Lynn na sumubo man lang. Mas gusto niyang magkulong sa silid at sumigaw at umiyak ng umiyak hanggang sa mawala ang bigat ng kanyang nakadagan sa dibdib. Ang pangyayari noon nagbunsod sa kanya para ibunton ang sisi sa daddy niya. Galit na galit siya na kausapan nito at sumbatan kung bakit hindi nito ipinalam sa kanya ang naganap sa pagbibenta ng controlling shares ng kumpanya sa mga de Diyos. Tahimik lang na tinanggap ng kanyang ama ang mga panunumbat niya.